Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Minsan, ang isang simpleng bahay ay may mga lihim na hindi mo inaasahan. Akala ko noon, sapat na ang pagiging mabait at masunurin para manatiling buo ang isang pamilya. Pero nagbago ang lahat nang mapansin kong unti-unting nag-iiba ang ugali ng asawa ko. Sa gitna ng takot at pag-aalala, may dumating sa aming buhay. Isang tahimik na hardinera na nag-aalaga ng aming mga halaman. Hindi ko inakala na siya ang magiging susi upang may pagtanggol ang aming tahanan laban sa dilim na kumakain sa asawa ko. Sa kanya ko natutunan na kahit sa gitna ng panganib, may pag-asa at may paraan upang iligtas ang mga mahal mo sa buhay. Pero sa kabila ng pagkamisteryosa at kagandahan ng aming hardinera, may lihim siyang itinatago sa likod ng kanyang maskara. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Celine. Hayaan niyong ikwento ko kung paano ang hardinera namin ay naging higit pa sa tagapag-alaga ng halaman. Naging tagapagligtas din ng aming buhay. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Halika kayo, Mang Tasyo. Upo ho muna kayo. Salamat. Yung babae sa handi nyo, Iha, matagal na ba yun dito? Opo. Si Isabel po. Hardinera po namin at mag-iisang buwan pa lang po siya rito sa bahay. Bakit po? Wala naman, Iha. Nakita ko kasing nakatingin sa akin habang papasok ako dito Ganun lang po talaga siya sa mga bagong mukha sa kanya. Hayaan niyo na po. Baka nga, Iha. Nakakatakot kasi ang mga tingin niya Tumayo yung mga balahibo ko. Hala, hayaan niyo na po at pagsasabihan ko na huwag ganun tumingin. Pasensya na po. Ay, wala yun, Iha. Nasa na ba yung asawa mo at ang kapatid niya nang matingnan na natin? Sandali po. Nathan, tawagin mo nga ang Kuya Desmond at si James sa taas. Sige ate, wait lang. Sumunod si Nathan sa utos ko at maya-maya lang ibumaba na siyang akay si Desmond. Habang kasunod naman nila si James, nakamot pa rin ang kamot dahil sa pangangati ng kanyang katawan dulot ng allergy. Tumingin si Desmond sa akin na nagtataka at may galit sa mga mata nang makita si Mang Tasyo na nakaupo sa sofa sa sala. At anong ginagawa ni Mang Tasyo rito sa pamamahay ko? Han, hindi na kasi normal lang nangyayari sa inyo ni James At kahit anong gamot na ang ipinainom ko, hindi naman kayo gumagaling. Tingnan mo nga ang itsura mo, sobrang payat mo na. Nang tupa naman si Lino. Sa tanda mong yan, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Ano naman ang may tutulong sa amin ng albularyo niyan, ate? Hirap na hirap na nga ako sa kalagayan ko. Hindi ko sinasabing maniwala kayo agad. Pero ilang linggo na kayong naghihirap ni James. Hindi kayo gumagaling. Hindi rin maipaliwanag ng doktor. Kung may maliit na posibilidad na may ibang dahilan, bakit hindi natin i-check? At ano mangyayari, Celine? Kapag sinabi ng albularyo niya na may multo o kung anong espiritu sa bahay natin, maniniwala ka kagad? Ayoko ng ganitong kalukuhan sa pamamahay ko Pagod na nga ako, tapos ito naman nagsasalubong sa akin. Desmond naman, hindi ko to ginagawa para guluhin kayo. Ginagawa ko to kasi natatakot na ako. Araw-araw kayong lumalala ni James, tapos wala tayong makuhang sagot kahit saan. Pambihira. Natatakot ka? Kami kaya ni James ang halos mabaliw sa sakit. Pero kahit ganon, hindi ko kayang basta tanggapin na ang solusyon ay isang albularyo. Hindi ko hinihingi na paniwalaan niyo ako kagad, Iho. Nandito lang ako para tumulong at kung ayaw nyo tatayo lang akong tahimik at magmamasid. Hindi ako magpipilit. Ate, di ko talaga alam Hindi ko kayang paniwalaan to
Pero hindi ko na rin kayang tiisin tong pakiramdam ko. James, huwag ka magpapadala sa kalokohan ng ate mo Dahil kapag naniwala tayo, para na rin natin sinabi na wala nang sagot sa ospital. Wala nang sagot ang siyensya. Pero Desmond, ilang beses na tayo bumalik sa ospital. Kahit sila hindi alam kung ano to eh. Hindi ba mas nakakatakot yung wala tayong ginagawa? At sinasabi mong dahil sa kung ano? Sumpa? Kalokohan. Di maganap tayo ng ibang ospital. Di ba pwede yon? Han, tingnan mo kami. Hindi kami kontra sa'yo. Gusto lang namin gumaling kayo ni James. Kung wala namang mawawala. At kung sakaling may makita ka, anong gagawin mo, Mang Tasyo? Sasabihin ko lang ang totoo. Hindi ako kikilos hanggat hindi kayo pumapayag. O sige, payag na ako pero makikinig lang kami. Wala munang ritual. Wala munang kung anong ani-anito. Salamat. Yun lang ang hinihingi ko. Ang magtulungan tayo. Mabuti. Kung gano'n lumapit na kayong dalawa sa akin para masimulan na natin at makita kung ano ang bumabagabag sa inyo. Umupo sila sa tabi ni Mang Tasyo Kabanong habang maingat namang inihahanda ng albularyo ang mga gamit niya para sa pagtatawas. Sinimulan na niyang ipatak ang luha ng kandila sa tubig. Nang tumami pa ito, ay saka kinuha ni Mang Tasyo ang naipong patak ng kandila. Napatingin naman ng magkapatid. Napansin ko kagad ang panginginig ng kamay nila. Pero pilit nilang itinatago at ipinapakita ang ekspresyon na pawang wala lang sa kanila ang lumabas sa pagtatawas. Muling hinawakan ni Mang Tasyo ang kanilang mga kamay at bumulong ng ilang dasal. Ano pong meron sa namuong patak ng kandila? Anong ibig sabihin yan, Mang Tasyo? Bagang hinala ko na may mabigat na enerhiyang bumabalot sa kanila. Dahil sila ay kinukulam. Teka, ulam? Paano naman po kami kukulamin Halos hindi naman po kami nakikipag-usap sa iba. Hindi basta-basta ang kulam na ginawa sa inyo. Nakapagtataka lang at hindi kayo masyadong naapektuhan ng kulam. Ano po ang ibig niyong sabihin? May tao silang ginawa ng kasalanan. Malaking kasalanan na nagtulak sa taong ito na kulamin sila. Kalokohan naman ang mga sinasabi mo. Paano may tao kaming ginawa ng kasalanan? Baka marami lang naiinggit sa amin. Hindi ito basta inggit. Isipin niyo kung kanina kayo may naging atraso. May paraan po ba para kontrahin ang kulam? Masyadong malakas ang puwersa ng kulam, Iha. Hindi na ako ganon kalakas para kontrahin ito. Ang kailangan niyong gawin ngayon ay tukuyin kung sino ang gumawa nito sa magkapatid. Imposible ang sinasabi mo. Hindi pa rin ako naniniwala. Kahit na lumabas na dyan sa kung ano-anong pinaglalalagay mo. Kuya, kalma ka na muna. Pero wala po talaga kaming ginawa na masama, Mang Tasyo. Paano po namin aalamin kung sino kung wala naman talaga kaming alam? Walang kwenta ang mga pinagsasasabi ng matandang yan. Pinipirahan lang tayo niyan. Desmond! Ano ba? Walang preno ang bibig mo. Pwede bang maniwala muna tayo? Dito may nakita tayong kasagutan pero sa ospital di ba wala? Kailangan nyo nang alamin kung sino ang taong may gawa nito bago pa man mahuli ang lahat. Sige po, Mang Tasyo. Salamat po. O sige, mauna na ako. Tawagan o di kaya ipuntahan nyo na lang ako sa bahay ko kapag may kailangan kayo. Nathan, ihatid mo muna si Mang Tasyo sa labas. Sige po, ate. Hinatid ni Nathan si Mang Tasyo palabas ng bahay. Habang ako naman ay inaalalayan si Desmond paakyat sa kwarto. Halata pa rin sa kanyang mukha ang pagkabigla at pangamba sa kung anuman ang nalaman namin. Pagkarating sa kwarto, agad siyang humiga sa kama. Napatingin siya sa akin na may halo ng takot at pagkabalisa. Tahimik lang siya at sinusubukan kong intindihin ang reaksyon niya sa nangyari. Ramdam kong may itinatago siya. Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng matandang yun, Celine? Matagal na natin siyang kilala, Desmond. Pero naniniwala ka bang kaya ko talagang gumawa ng masama kagaya ng sinabi niya? Kung ako ang tatanungin, walang imposible. Kaya isipin mo na kung kanino kami naging atraso para malaman na natin. Paulit-ulit kong sasabihin sa iyo, Celine. Wala akong ginagawang masama sa kahit na sino. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, Desmond. Alam mo kung anong ginagawa mo, kaya dapat alam mo rin kung paano tutulungan ang sarili mo. Pinapalabas mo bang kasalanan ko? Paano kung dahil pala sa iyo kaya kami kinulam?
Baka dahil dyan sa pagiging tsismosa mo, sa mga kung ano-anong lumalabas sa bibig mo kaya may galit sa'yo at kami ang pinagdiskitahan. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ako ngayon ang sinisisi mo sa karamdaman mo? Halos hindi na nga ako makatulog sa kakaisip sa inyong dalawa ng kapatid mo. Hindi ko sinasabi kasalanan mo. Ang sabi ko, Mas madaling manisi ng iba kaysa aminin na may hindi ka sinasabi sa akin. wag mo akong pilitin, Celine, ha? Hindi ako tanga para gumawa ng mali sa kapwa ko. Kinaya mo nga noon eh. Ngayon pa kaya? Tanga ka sa parte na alam mo naman na may nagawa kang mali pero ayaw mo lang sabihin. Insultuin mo lang ako, Celine. Sinasabi ko sa iyo, makikita mong hinahanap mo. Hindi ako nandito para insultuhin ka. Gusto ko lang umamin ka sa akin para maligtas ka namin. Anong klaseng pagligtas yan? Yung ipapaupo mo ako sa harap ng albularyo para basahin ang pagkatao ko? Pwede ba, Celine? Hindi ko kailangan ng sermon mo. Pagod na ako. Hindi mo kailangan ng sermon ko, oo. Pero kailangan mo ng tulong, Desmond. At hindi ka gumagaling. Kaya sabihin mo na sa akin kung may dapat ba akong malaman. Kahit ano pa yan. Wala akong sasabihin dahil wala naman akong tinatago, Celine. Tumingin lang ako sa kanya at pinili kong manahimik habanong wala rin namang saysayang sagot ko kung sarado ang isipan niya. Sa totoo lang, bilang asawa, hindi ko kailanman naramdaman na may boses ako. Kaya, imbis na makipagtalo, tumabi na lang ako sa kanya at sinubukang matulog. Kinabukasan, tanghali na nang magising ako. Sumilip ako sa bintana matapos kong hawiin ang kurtina. Nakita ko si Isabel sa hardin. Dinidiligan niya ang mga halaman. Napapangiti ako dahil sa kasipagan niya. Simula nang siya ang mag-alaga sa hardin ay naging malusog ang mga halaman ko. Napalingon ako sa kama at tiningnan si Desmond. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Bumaba ako at nakitang nakaluto na ng almusal si Aling Martha, ang aming kasambahay na antukin. Hinayaan ko na lang dahil alam kong matanda na siya at parang nanay ko na rin. Tinawag ko si Isabel para sabay na kaming kumain ng almusal dahil tsaka kong kumain na sina Nathan at James. Nakita ko kasi ang mga hugasin sa lababo. Ang ganda mo naman ngayon, Isabel. Mukhang hindi ka pa pagod na pagod ngayon ah. Kumusta? Ate, okay lang naman po. Nakakuha lang po ng maayos-ayos na tulog kaya kahit papano, mas naging okay. Mas natutuwa ako kung ganyan ka. Tingnan mo kapag masaya ka, parang masaya lang din ang mga halaman. Napamahal na yata sa iyo mga yan ah. Palagi ko po kasi silang kinakausap. Sa kanila na po ako halos nagsasabi ng problema eh. Kasi kahit hindi po sila nagsasalita, alam ko naman pong nakikinig sila. Sa akin kasi hindi sila sumusunod. Nung nag-day off ka nga, sinubukan kong diligan kasi nalanta. Pero wala namang nangyari. Parang mas nalanta pa. Pero ngayon, masisigla na naman ang mga halaman. Salamat talaga sa'yo ha. Magaan lang po talaga ang kamay ko pagdating sa mga halaman, ate. Sana nga balang araw maging magaan na rin ang kamay ko sa halaman. Noon ko pa talaga gustong-gustong matuto mag-alaga ng mga halaman pero parang hindi talaga para sa akin. Kaya nga naghanap ako ng hardinera eh. At maswerte akong ikaw ang nahanap ko. Maliit na bagay po ate. May gusto po sana akong itanong. Oh, ano naman yun Isabel? Yung kagabi pong albularyo. Ano pong sabi tungkol sa kalagayan ni Sir Desmond at Sir James? Ang sabi kasi kinulam daw dahil may atraso sila sa isang tao. Pero itong dalawa naman, pasaway. Sobra. Dahil ayaw aminin sa akin kung kanino sila may atraso. Naku, totoo pa po pala yung mga kulam-kulam na yan ano? Kaya po pala ganyan ang nararamdaman nila kasi hindi po pala normal na sakit lang. Oo, hindi raw normal. Kaya nga halos hindi ako nakatulog kagabi sa kaiisip. Nakakatakot din isipin na may taong gumagawa ng ganito. Sana naman po ate, kung sino man yun, tigilan na sila. Mababait naman po sina Sir Desmond at Sir James eh. Hindi lahat ng atraso halata, Isabel. May mga lihim na kahit sa asawa hindi sinasabi. Totoo po yan. Minsan nga kahit sarili mo, hindi mo alam kung anong nagagawa mo sa iba. Kung sino man ang nanakit sa kanila, hindi ko alam kung anong klaseng tao yun. Kung may konsensya pa ba. Sana po sabihin na nila sa inyo kung kanino sila may naging atraso. Kasi baka malala po talaga ang nagawa nila.
Hindi ko na alam kung paano pa sila tutulungan kung sila mismo ayaw magsabi ng totoo. Natapos na kaming kumain ni Isabel at siya na rin ang naghugas ng mga plato. Sumama ako sa kanya sa hardin para tumulong at makita ang mga halaman ko. Hangang-hanga talaga ako sa kakayahan niyang mag-alaga ng halaman dahil kitang-kita ko kung paano naging masigla ang mga halamang dati parang walang sigla sa buhay. Naglakad-lakad ako sa paligid at nakita ko ang isang punso na nasa tabi ng isang puno sa hardin. Isabel, kailan pa nagkaroon ng punso rito? Wala naman ito dati Unang pasok ko pa lang po ate, andyan na po yan eh. Baka hindi nyo lang po masyadong nakikita. Ha? Sigurado ka ba? Kasi bago kita ipasok dito, umikot muna ako dito at hindi ko naman nakita yan. Hindi ko alam ate. Basta nakita ko na yan unang pasok ko pa lang po dito. Hindi ba nakakasagabal yan sa mga halaman dito? Baka kailangan tanggalin yan. Ay, wag po ate. Sayang naman po kasi baka mamaya meron pong nakatira sa loob. Tapos malasin pa po tayo kapag tinanggal natin to. Sa bagay, wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo sa ganun Opo ate. Saka pinili po nila na dito tumira. Ibig sabihin po, gusto nila dito kasi payapa. Sana nga totoo ang sinasabi mo para naman swertihin tayo. Maniwala ka lang ate. Inaalagaan din po nila mga halaman dito sa hardin. Kaya dapat pong alagaan din natin sila. Oo naman Isabel. Medyo mabigat na ang mata ko. Inaantok na yata ako. Kailangan ko ng matulog. Wala pa kasi akong tulog sige po ate, magpahinga ka na po at ako na po ang bahala dito. Bago pa ako tumalikod, napansin ko si Isabel na nakayuko at binubulungan ng punso. May kung anong kilabot na dumaan sa akin, pero pinili kong baliwalain at umakyat na lang sa taas para magpahinga. Pagdating ko sa kwarto, mahimbing pa rin natutulog si Desmond. Tahimik ko siyang pinagmasdan. Iniisip ko ang lahat ng sinabi ni Mang Tasyo at kung paano ko mapapapayag si Desmond na lunasan ang kalagayan nila ng kapatid niyang si James. Makalipas ang ilang linggo, nagising ako sa alanganing gabi. Tahimik at paglingon ko sa tabi ko ay wala si Desmond. Nilingon ko ang orasan, 12:00 na. Napalunok ako dahil madalas siyang nagigising tuwing alanganing oras. Una ko siyang hinanap sa banyo pero wala siya roon kaya dahan-dahan akong bumaba. Naririnig ko ang mga galang aso sa labas ng bahay na umaalulong at may naririnig din akong kakaibang ingay sa hardin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto para silipin ito papunta sa hardin. At tumambad sa akin ang isang kakaibang nilalang na malaki. Parang tao pero hindi tao. May timang balat na parang sunog. Mahabang dilat na kalawit ito sa semento. Ang kuko nito'y mahaba at nangingitim. At nakita ko rin sa harapan niya ang isang patay na aso. Hinihiwa niya ito gamit ang matutulis na kuko at kinakain na parang gutom na halimaw. Nanigas ako sa kinatatayuan ko kabanong pero mukhang malakas ang pakiramdam ng nilalang na yon dahil bigla itong tumingin sa akin. Napasigaw ako at isinarado ang pinto nang makita kong pasugod na siya. Nasa likod lang ako ng pinto. Kinakabahan at umiiyak nang biglang nagsalita ang nilalang na yon. Celine, huwag ka matakot. Ako ito, ang asawa mo. Hindi kita sasaktan. Desmond, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, Celine. Bigla na lang ako nagutom. Bigla na lang ako naging ganito. Kailan ka pa naging ganyan, Desmond? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman ako laging ganito Simula lang na magkaroon ako ng sakit, Celine. Mas lalo akong nakaramdam ng gutom at napapansin kong may kakaiba sa akin. Pero kapag ganito ang anyo ko, pakiramdam ko wala akong sakit. Ibig sabihin ba nito? Matagal ka ng ganyan? Nung unang gabi na nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi lang basta sama ng pakiramdam ang naramdaman ko. Nagutom ako. At ang gutom na yun ay hindi ordinaryong gutom. Hindi pa rin sapat na dahilan yan para itago mo sa akin ang totoo, Desmond. Ang sabi mo, wala kang tinatago sa akin. Desmond, asawa mo ko. Dapat ako ang una mong sinasabihan. Hindi ako ang huli. Hindi mo ba alam kung gaano ako natakot kanina? Akala ko mamamatay na ako.
Kaya nga kita sinundan, Celine. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Ligtas ka kahit ganito na ang anyo ko. At gusto mo bang paniwalaan kung ligtas ako kapag ganyan ang sinasabi mo? Oo, dahil kahit gaano ko kagutom, kahit ilang beses pang bumigay ang katawan ko, hindi kita kayang saktan. Buksan mo na ang pinto, Celine. Bumalik ka muna sa pagiging tao mo bago kita pagbuksan. Hindi ako magpapapasok ng aswang dito sa bahay. Sige, Celine, kung yan ang gusto mo. Binuksan ko ang pinto at doon ko siya nakita. Nakaluhod, hingal at bumalik na sa anyo niyang tao. May dugo pa sa gilid ng labi niya at maigpit niyang hawak ang tiyan niya na parabang pinipigil ang panibagong kirot. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Inalalayan ko siya papasok at bigla niya akong niyakap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng mga yakap niya. Dito'y hindi ko napigilang umiyak. Huwag ka matakot, Celine. Ako to. At gaya nga ng sabi ko kanina, hindi kita sasaktan. Hindi ako sanay na ganito ka. Hindi ka dapat naglilihim sa akin, Desmond. Ako itong kasama mo araw-araw. Ako yung nag-aalaga sa'yo. Dapat ako yung unang nakakaalam. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag, Celine. Paulit-ulit lang ako. Ayoko makita mo kung ganito, na mahina at hindi makontrol ang sarili. Si James, paano siya? Ganyan din ba ang nangyari sa kanya? Oo, pareho kaming ganito na, Celine. Huwag mo na sabihin ito kahit kanino, ha. Ayokong isipin nilang halimaw ako. Umakyat na tayo. Maglinis ka na ng katawan mo at magpalit ng damit. Pinunasan ko ang luha bago ko inakay si Desmond paakyat. Tahimik lang kaming dalawa pagdating sa kwarto. Dumiretso siya sa banyo para maligo. Habang ako'y nananatiling nakaupo sa gilid ng kama, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nalaman ko. Paglabas niya, humiga siya sa tabi ko na parang walang nangyari. Pumikit siya kaagad, halatang pagod na pagod. At ako naman, nakatalikod lang sa kanya. Gising na gising pa rin ako. Gusto ko siyang kausapin pero wala na akong lakas at hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko kayang matulog at hindi ko alam kung kaya ko pang maging kampante sa tabi niya. Hindi na ako nakatulog hanggang sumapit ang umaga kaya bumaba na ako sa sala. O ate, bakit ang aga mo? Nakatulog ka pa na maayos? Tingnan mo yung mga mata mo. Hindi nga, Nathan eh. Hirap na hirap ako matulog. Siguro dahil sa pag-aalala sa kanila. Ay, ate, alam mo ba na si James, matagal ko na siyang napapansing lumalabas ng kwarto niya tuwing lahating gabi? Si James? Imposible yun. Halos hindi nga siya makatayo sa pangangati. Pero bago pa sila magkasakit, ate, gabi-gabi na talaga niyang ginagawa yun. Oo ano naman? Hindi ba pwedeng naiihilang yung tao o kaya iinom ng tubig? Akala ko nga ate, ganun lang eh. Pero lumalabas siya ng nakayuko. Parang walang malay. Tapos minsan nakita ko siyang galing sa hallway papunta sa likod ng bahay. Naku naman Nathan, baka guni-guni mo lang yan. Hindi pa po ako tapos magkwento, ate. Sige, ituloy mo na. At madalas ko pong makita si James na lumalabas mula sa kwarto ni Ate Isabel. Teka, ano? At bakit naman pupunta si James kay Isabel sa 10 oras ng gabi? Hindi ko alam, ate. Pero kasi paglabas niya noon, parang ang saya-saya niya. Tapos nag-aayos siya ng damit. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Nathan? Oo, ate. Hindi ko po sinasabing may ginagawa sila pero kasi iba yung ngiti ni James eh. Ibig sabihin ba nito? May relasyon sina Isabel at James? Pero teka, bakit naman ililihim sa akin ni Isabel kung meron mang namamagitan sa kanila? Baka dahil natatakot at ayaw niya munang malaman mo na merong namamagitan sa kanila. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Isabel. Nandito siya para magtrabaho at hindi para sa mga ganyang bagay. Baka naman nagkakamali ka. Ako magkakamali? Malabo yan, ate. Sinabi ko lang kung anong nakita ko, ate. Huwag mo po muna sanang sabihin sa kanila na sinabi ko sa iyo, ha? At baka makatulong sa mga isipin mo. Makatulong? Mas lalo lang gumulo ang isip ko, Nathan. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Lumipas pa ang ilang araw at hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga kwento ni Nathan. Pumunta ako sa hardin para magpahangin at nakita ko si Isabel.
tahimik lang habang nag-aalis sa mga tuyong dahon sa halaman. Oh, Isabel, kanina ka pa riyan. Magmerienda ka muna oh. Baka pagod ka na ha, pwede ka naman magpahinga. Ay naku ate, nag-abala pa po kayo. Okay lang naman ako rito. Teka, bakit parang may bago ka na namang pasa sa muka? Ano bang nangyari sa'yo? Ito po ba? Nauntog lang po ako habang nagdidilig kanina ng halaman. Huwag na po kayo mag-alala. Sigurado ka ba, Isabel? Baka naman may hindi ka sinasabi sa akin, ha? Ha? Bakit ko naman po gagawin yun? Wala po. Wala naman po akong tinatago sa inyo. Pansin ko rin itong mga nakaraang araw. Parang lagi kang pagod. Maaga naman kitang pinagpapahinga. At saka, sino ba yung lagi mong kausap dito sa hardin? Wala namang ibang tao rito. Ate, mabilis lang talaga ako mapagod. Saka yung mga kausap ko dito, mga halaman lang yun ate. Kinakausap ko kasi sila para gumanda at tumubo. Pansin ko rin naman yan, Isabel. Simula nang ikaw nang mag-alaga ng hardin ko, talagang gumanda at naging buhay ang mga halaman ko rito. Sabi ko naman sa'yo ate, mapagmahal lang po talaga ako sa mga halaman, kaya napaganda ko ang hardin mo. Pero kahit ganun, nag-aalala pa rin ako sa'yo kasi nga madalas kang nagkakaroon ng pasa at mga sugat. Hindi ka na iba sa'kin, Isabel. Kung may nangyayari sa'yo rito sa bahay, sasabihin mo sa'kin ha? Dahil ako ang unang tutulong sa'yo. Alam ko naman yon ate, pero totoo nga, wala naman talagang nangyayari sa akin. Minsan lang yung nadudulas kaya nasusugatan lang talaga ako. Sigurado ka ba talaga, Isabel? Hindi kasi ako mapakali tuwing nakikita kitang may bago na namang pasa. At hindi lang pasa, pati mga gasgas, kalmot na parang hindi normal. Ate, gaya nga po ng sabi ko, sobra lang po talaga siguro ang pagod ko. Minsan nakakalimutan ko na mag-ingat. Pasensya na po ulit kung nag-aalala kayo. Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko ay bakit pa ulit-ulit. Halos araw-araw may bago. Kahit minsan na wala ka namang masyadong ginagawa may sugat ka pa rin. Hindi ka naman ganyan noong nagsisimula ka pa lang. Ate Celine, wag na po nating palakihin. Hindi naman po ako nagrereklamo. Pero ako ang nagrereklamo, Isabel. Kasi nakikita kong may mali at kahit pilitin mong ngumiti, halata sa mga mata mo na may tinatago kang mabigat. At yung mga gabi na naririnig kitang nagigising, hinihingal, umiiyak, akala mo ba hindi ko napapansin? Pasensya na ate, hindi ko naman po sinasadyang gambalain kayo. Sadyang naaalala ko lang po ang pamilya ko. Hindi yun issue, Isabel. Kung namimiss mo ang pamilya mo, pwede mo naman silang bisitahin o di kaya papuntahin dito. Oo naman ate, pero hindi po muna ngayon kasi marami pa pong problemang dapat ayusin. Basta Isabel, lagi mong tatandaan ha, na kapag may nanakit sa'yo o may gumagambala sa'yo, sasabihin mo sa akin, ha? Tapusin mo na yung ginagawa mo tapos kumain ka na. Magpahinga ka na pagkatapos mo dyan. Mauna na ako. O sige po ate, salamat po. Nakangiti siya bago ko siya tuluyang talikuran. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na itanong sa kanya kung anuman ang kwento ni Nathan sa akin noon. Pero nag-aalala ko para kay Isabel. Hindi normal na nagkakaroon lang siya basta-basta ng pasa sa muka at sa liig. Nakakabahala kasi na madalas ko siyang naririnig na umiiyak sa kwarto niya at yung kwento pa ni Nathan sa akin na nakikita niya si James na lumalabas sa kwarto ni Isabel. Sa mga gabing yun, may mga kaluskos akong naririnig sa bubong na parang may gumagapang at mga aso sa labas na biglang umuungol na parang may inaamoy na hindi karaniwang tao. Tuwing umaga naman, isa lang ang nakikita ko. Si Isabel sa hardin, mag-isa, umiiyak na parang pagod na pagod sa isang laban na hindi ko alam. Isang araw, habang kumakain kaming mag-asawa ng pananghalian, ay biglang lumapit sa amin si Isabel. Ate, pwede po ba ako makahingi ng day off? Kahit 2 araw lang po sana. May pupuntahan lang po kasi ako. Day off? Para saan? Hindi pa ba sapat na dito ka na kumakain? Pati mga gastusin mo sinasagot na namin bukod pa sa sinasahod mo. Han, pakinggan muna natin si Isabel. Baka naman kasi kailangan niya lang talaga magpahinga kahit 1 o 2 araw. Lintik na pahinga yan. Halos hindi naman yung pagod rito .
Pinagpapahinga mo na nga ng maaga yan eh. Sir, kailangan ko lang po talagang pumunta sa bahay ng nanay ko kasi may kailangan lang po akong asikasuhin. Oo, sige Isabel. Kailan ka ba aalis at kailan ka rin babalik? Ngayon po sana ako aalis tapos babalik po ako bukas o kaya naman po sa susunod na araw po. Hindi naman po ako tatakas eh. Wala po akong ibang mapupuntahan kundi dito lang din po. Kailangan mo ba ng pera? Para may panggastos ka habang nandoon ka. Sa katapusan pa kasi ang sahod mo. Hindi ko ikakaltas to, promise. Aalis na lang, bibigyan mo pa ng pera? Paano kung di na bumalik yan? At takasan na talaga tayo niyan? Han, siya na ang nagsabing hindi naman siya tatakas, babalik siya. Saka kung hindi naman siya bumalik, edi ako na lang ulit ang mag-aayos ng garden. Tapos lantat, walang buhay na naman ang mga halaman? Sige na Isabel, umalis ka na at siguraduhin mong babalik ka, kung hindi, ipapahanap kita. Okay po, sir. Pilit nang umiti si Isabel sa akin bago siya tuluyang umalis. Paglabas niya sa pintuan, agad kong napansin ang pagbabago sa mukha ni Desmond. Naningkit sa galit ang mga mata niya. Napabuntong hininga ng malalim at tila hindi mapakali sa inuupuan na parabang ang simpleng pag-alis ni Isabel ay tinik sa lalamunan niya. Kinabukasan ay lumabas ako para tingnan ang hardin. Bala kong diligan ng mga halaman dahil wala si Isabel. Ate Celine, kailan daw po ba babalik si Isabel? Bakit po bigla na lang siyang nag-day off? Hindi ko alam, James. Bakit ba pareho kayo ng kuya mo ng reaksyon sa pag-alis ni Isabel? Wala lang po ate. Yung mga halaman po kasi natin baka tuluyan ng malanta. Alam niyo naman pong si Isabel lang ang may kakayang alagaan at pagandahin ng mga yan, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Siguro ilang araw lang babalik din yun. Oo, sana nga ate. O sige, mauna na. Matanong ko lang, James. Anong meron sa inyo ni Isabel? Ha? Bakit ka nagtatanong ng ganyang tanong ate? Sabi kasi ni Nathan, minsan ay nakita kanyang lumabas mula sa kwarto ni Isabel. Ano? Kailan daw po? Anong ginagawa mo sa kwarto ni Isabel, James? May pinaayos lang po kasi siya sa akin, dun sa kwarto niya. Alam mo naman po na nahihiya siya kay kuya kaya ako na lang ang tinawag niya para ayusin yun. Sigurado ka bang yun lang ang ginawa mo ron? Oo natin no? Ano pa gagawin ko dun? Naputol ang usapan namin nang biglang dumating si Nathan na hingal na hingal. Pawis na pawis ito at parang may humabol na kung ano. Ate! Ate! O Nathan, saan ka ba galing at bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? Si Mang Tasyo po! Patay niya! Ha? Ano? Anong nangyari kay Mang Tasyo? Galing po kasi ako sa kaibigan ko na taga-kabilang baryo. Sakto, napagkwentuhan namin si Mang Tasyo. Patay na raw. Ang sabi, inaswang daw po. Kasi labas ang laman loob niya eh. Natagpuan daw ang katawan niya sa may ilog. Yung albularyo na pumunta dito sa atin para alamin kung anong nangyari sa amin. Oo, James. Teka, paano nangyari yun? Hindi ba't albularyo siya? Dapat may panlaban siya sa mga aswang na ganun. Sabi nila, sinubukan daw po niyang lumaban. Pero masyadong malakas yung umatake. Halos duro po yung mga gamit niya eh. At yung anting-anting niya basag-basag. Paano nabasag ang anting-anting? Hindi basta-basta yun. Sadyang malakas daw po talaga yung aswang eh. At nakita din kasi sa mata, ilong at tenga ni Mang Tasyo ang mga hibla ng buhok. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Talaga bang inaswang siya? Bakit? Malakas ang tibok ng puso ko sa balitang dala ni Nathan dahil sa takot at pag-aalala. Isinarado ko ang mga pinto at bintana ng bahay at saka umakyat na sa kwarto. Nandun si Desmond na tila hindi mapakali. Mukhang umaatake na naman ang sakit niya at kailangan na niyang kumain. Gabi na rin kasi at sigurado kong maya-maya lang ay magpapalit na naman siya ng anyo. Nakita kong lumabas siya sa kwarto at dumiretso sa bakuran. Nagtago siya pagkatapos ay nagsaaswang. Nakita ko rin si James at nabigla ako nang pati siya ay nagsaaswang na din. Dali-dali ako bumalik sa kwarto dahil hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ako makatulog. Alam ko na ang mangyayari. Alam kong maghahanap sila ng biktima. Pero wala akong magawa dahil sa takot at dahil pamilya ko sila. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malalakas na alulong ng mga aso sa di kalayuan.
Sumilip ako sa bintana at nakita ko sila na hinahabol ng isa pang kakaibang nilalang. Mahaba ang buhok nito. Mabilis at miniksi kumilos. Agad akong lumabas ng kwarto at kinatok si Nathan sa kwarto niya. Binuksan niya naman kagad ito kaya walang pasabi ay hinila ko siya papunta sa hardin dahil naroon na ang mga aswang na nag-aaway-away. Ate, ano po bang nangyayari? Anong klaseng nilalang yung tinatawlan ng mga aso na ipinakita mo pa sa akin sa bintana? Mga aswang sila. Ano? Bakit sila dito sa bahay nag-aaway, ate? Hindi ko rin alam, Nathan. Pero sa ngayon, kumuha ka na muna ng bawang at asin sa kusina pang proteksyon sa atin. Sige ate, dito ka lang ha. Huwag mo silang lalapitan ha. Baka atakihin ka. Oo, dalian mo. Ano ba ang kailangan mo sa amin? At bakit mo kami ginugulo? Naghahanap lang kami ng makakain. Ano bang alam mo tungkol sa amin? Pareho lang tayo naghahanap ng makakain ngayong gabi Hindi ka namin kilala. Sino ka ba? Masyado kayo nagtatapang-tapangan ngayong ganyan ang anyo ninyo. Pero nung normal na tao lang kayo, mga duwag at mga hayop kayo na mas masahol pa sa aswang. Ano bang sinasabi mo? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Hindi na ako nagtataka. Dahil mga kagaya ninyo ay hindi talaga natatandaan ang mga sinira nila. At kaya nga kayo naging ganyan, dahil mga hayop kayo. Ibig sabihin, ikaw ang gumawa sa amin na maging ganito kami? Oo, dahil hindi pa kayo aswang ay mga hayop na kayo. Alam niyo bang kayo ang dahilan kung bakit hindi na ako naniniwalang may matinong tao? Wala sabi kaming alam sa sinasabi mo Hindi ko alam kung bakit mo kami ginawang kauri mo. Pero lahat ng sinasabi mo ngayon ay wala kaming kinalaman. Siyempre, ganyan naman kayo Hindi aamin, hindi tatanggapin ang kasalanan. Lalo na't hindi ninyo maalala kung ano kayo bago kayo naging ganito. Kaya alam mo, dapat lang na maging aswang din kayo dahil mga halimaw kayo. At ang halimaw dapat lang makatikim ng ginawa nila. Ano ba talagang gusto mo? Ang patayin kami? Sige, gawin mo na! Hindi ako basta pumapatay. Pero kayo, ang mga kagaya ninyo, dapat talagang mamatay. Dahil kung hindi, may gagawin pa kayong iba. May sisirain pa kayong buhay. Halos mapapikit ako nang sumugod ang aswang sa magkapatid. Tuloy pa rin silang nagpapalitan ng atake at kitang-kita kong malapit ang matalo ang asawa at bayaw ko. Hinagi sila ng babaeng aswang at tumilapon sila sa semento. Sa lakas ng pagkakahagis sa kanila ay bigla silang bumalik sa anyong tao. At nang akmang tatapusin na sila ng babaeng aswang ay lumabas ako. Hinagisan ko ng asin ang aswang na dala ni Nathan at umatungal ito bago tumakas. Celine! Nathan! Ayos lang ba kayo? Teka lang, bakit ba kayo sinugod ng aswang na yun? Ha? Sila ang mga aswang na yun? Oo, Nathan. Mamaya ko na ipapaliwanag. Tulungan mo muna akong akayin silang ipasok sa bahay. Kailangan magamot ang mga sugat nila. Sige ate. Grabe. Ang dami niyong sugat, Kuya Desmond. Salamat sa inyong dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa amin kung hindi kayo lumabas. Inalalayan namin ni Nathan ang dalawa papasok ng bahay. Iniupo namin sila sa sofa at doon ay agad akong kumuha ng mga gamit para gamutin ang sugat nila. Malupa talaga ang sugat nila, lalo na ang kay Desmond. Halatang siya ang nakatamo ng mas malalaking galos. Si James naman ay nangihina dahil hindi siya ganun kasanay makipaglaban. Balik tayo sa tanong ko kanina. Bakit ba kayo inatake ng aswang na yon? Hindi ko alam. Maghahanap lang naman kami ng pagkain nang biglang humarang ang aswang na yun Narinig ko siya kanina. Ang sabi niya, sinira ninyo ang buhay niya. Ibig sabihin ba nito, siya ang dahilan kung bakit kayo naging aswang? Oo ate. Hinawaan daw niya kami ng pagiging aswang niya dahil halimaw daw kami. Ano ba kasi ang ginawa ninyo na ayaw niyong aminin sa akin? Celine, wala kaming ginawa na kahit na ano sa kahit na sino. Alam mo yan. Hindi namin siya kilala ate. Hindi rin namin alam kung bakit kami ang pinuntirya niya. Kung wala kayong ginawa, bakit gano'n ang galit niya? Hindi ba kayo nagkaroon ng alitan bago kayo naging aswang? At siya rin siguro ang tinutukoy ni Mang Tasyo noon na malaki ang galit sa inyo. Wala. Pag-aawayin pa ba natin to? Hindi ko nga alam kung saan ang galing ang aswang na yun May nabasa ako sa libro na kapag ganyan ang aswang at galit na galit sa isang nilalang, ibig sabihin daw ay nilapastangan daw sila ng nilalang na yun.
Umamin na kayo kung kanino kayo may nagawa. Ate, ano pa nga aminin namin eh? Totoo namang wala talaga kaming ginagawang masama sa kahit na sino. Wala rin katuturang nagpapaliwanag kami sa iyo, Celine. Hindi mo kami maintindihan eh. Teka lang, paano ko ba kasi kayo maiintindihan kung nagtatago kayo sa akin ng sikreto? Ano lang, paulit-ulit ka naman, Celine eh. Nakakapagod din bunganga mo. Pag sinabi kong wala kaming ginawa, wala. Pero hindi magagalit ng gano'n ang nilalang na yon at mas lalong hindi niya kayo gagawing aswang kung wala talaga kayo. Iniwan kami ng magkapatid at tuluyan na silang umakyat sa taas ng bahay. Hindi ko mapigilang mainis dahil mukhang may tinatago talaga sila sa akin. Masyadong nakakapagod ang nangyari kaya gusto ko na sanang magpahinga, ngunit pag-akyat ko sa kwarto ay nakalak ito sa loob. Kaya wala akong nagawa kundi sa sofa na lang matulog. Nagising ako sa alog ng isang tao at pagdilat ko ay nakita ko si Isabel. Isabel, ang aga mo ngayon ah. Kumusta? Opo ate, na-miss ko po kasi ayusin ang mga halaman dito eh. Ayos lang naman po ako. Bakit po dito kayo natulog? Naku, siguro dala lang din ng masyadong pagod at stress dahil sa mga nangyayari dito sa bahay, kaya dito na ako inabutan ng antok. Eh teka, bakit may sugat ka sa braso at parang paso sa mukha? Ay, may kaunting salo-salo po kasi ang pamilya ko kahapon, kaya nakisali po ako. May palaro pa at talagang natuwa ako kaya sumali ako dahil po sa hindi ko pag-iingat kaya nagalusan po ako. Nagamot mo na ba yan? May betadine at alcohol dun sa medicine cabinet sa kusina. Gusto mo ba na ako nang gumamot? Hindi na po ate. Nagamot ko naman na po ito sa amin kaya okay naman po ako. Asan po pala sila sir? Nagpapahinga sa taas. Nasugatan kasi kagabi eh. Nasugatan po? Bakit? Ano po ba nangyari sa kanila? Galing kasi sila sa labas tapos na aksidente. Kaya ayun, nandun sila ngayon nagpapahinga. Eh, buti po at hindi malala ang aksidente nila. Ay ate, okay na po ba sila sa kung anumang kulam ang sinasabi ng albularyo na pumunta rito? Oo Isabel, okay na sila. Sa tingin ko naman magaling na sila at nalabanan na nila yung kulam. Mabuti naman po at ganon ate. Pasensya na po at ginising ko pa po kayo. Nakakahiya naman po kasing papasok na lang po ako basta sa kwarto ko eh. Nandyan po kayo. Saka nag-aalala po ako sa inyo eh. Malamig po dito sa sala. Ano ka ba Isabel? Wala yun. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka na muna. Galing ka sa biyahe. Opo ate, magbibihis lang po ako at magtatrabaho na po ulit. Na-miss ko po talaga ang mga halaman sa hardin ninyo eh. Tiyak naman akong na-miss ka rin nila. Sa'yo lang gumaganda ang mga yan eh. Hinitian niya ako bago siya pumasok sa kwarto. Umaga na noon, kaya muli kong tiningnan ang kwarto namin kung nakabukas na pero hindi pa rin. Kaya bumaba na lang ako upang magluto ng almusal at saka nagpahangin sa hardin. Naroon si Isabel na nagbubungkal ng lupa. Inaayos sa mga halaman at dinidiligan ito. Maya-maya ay lumabas na si Desmond at agad niyang nakita si Isabel at tiningnan niya ito. Oh, bumalik na pala si Isabel. Mabuti naman at may isang salita. Ikaw naman, bakit? Wala ka bang tiwala sa kanya? Para kang tatakasan ng taong may malaking atraso ah. Bakit ka ba ganyan mag-isip sa akin? Nangihinayang lang ako sa kanya. Ang dami mo nang naging hardinera pero sa kanya gumanda mga halaman sa hardin eh. Tsaka bukod sa maganda siyang mag-alaga ng halaman, maganda rin siya. Totoo namang maganda siya. Kaya nga nanghihinayang ako kapag nakikita kong may mga galos at pasasya sa katawan. Kaso itong si Isabel, may pagkalampa talaga kaya palaging nasasaktan. Sandali nga, ano sinabi mo? Nagagandahan ka sa kanya? Ha? Eh bakit? Totoo naman ah. Pero walang ibig sabihin yun ah. Iba na naman ang takbo ng utak mo eh. Mukhang defensive ka. Hoy Desmond, hindi ka na normal na tao ngayon. Huwag mong pagdiskitahan ng masama si Isabel o kahit na sinong kasambahay natin ha. Ang sama talaga ng iniisip mo palagi sa akin. Teka lang, ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa sugat mo? Wala naman na si Lynn. Nagiging okay na. At ang tanging iniisip ko na lang ay kung sinong babaeng aswang na yon. Ang lakas ng loob niyang atakihin ako. Kapag bumalik siya, lalapain ko na siya eh. Tumigil ka nga. Pero kahit ako naman,
Hindi pa rin ako mapakali sa kaiisip kung anong ginawa ninyo sa babae na yon kaya nagalit ng husto. Yan ka na naman, Celine eh. Di ba sinabi ko na sa yung wala kaming ginawa sa babaeng yon? Lalabas din ang totoo, Desmond. Talaga? At malalaman natin kung sino ang babaeng aswang na yon. At pag nakilala ko siya, titiyakin kong magbabayad siya. Wala ka naman sigurong sinabing kahit ano tungkol sa pagkatao ko kay Isabel, ano? Wala. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Di umalis na talaga siya ng tuluyan sa bahay na ito dahil sa takot. Mabuti nga at walang nakakabuko sa iyo ng mga kasambahay. Dahil kapag lumalabas ka sa gabi, tulog na sila. Dapat lang na patulugin na sila ng maaga palagi. Kaya ikaw hindi ko mo yung bibig mo tungkol sa sikreto ko. Kung hindi, lalapain kita. Baka ang lihim ay manatiling lihim. Tumatawa siyang pumasok sa loob at naiwan naman akong tulala, Kabanong. Inaalala mga sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari ay hindi niya ako sasaktan. Napuuna ang takot ko kay Desmond. Hindi ko na alam kung siya pa ba ang nasa katawan na yon o sinakop na talaga ng pagiging aswang niya. Dumating ang panahon na ayoko nang makita ang pagpapalit anyo ni na Desmond at James, pero sa kalagitnaan ng gabi ay nagising na naman ako. Walang kahit anong ingay mula sa hardin, pero sa baba meron. Dahan-dahan ako lumabas ng pinto at sumilip sa hagdan. Nakita ko si Desmond na kinakatok ang kwarto ni Isabel. Bakit naglock ka ng pinto mo, Isabel? Di ba sinabi ko sa'yo buksan mo lagi? Desmond? Anong ginagawa mo dyan? Ano lang? Bakit kasing ka pa, Celine? Anong oras na, oh? Nauuhaw ako at bababa sana para kumuha ng tubig pero ikaw, anong ginagawa mo riyan? Wala. May tatanong lang sana ako kay Isabel. Bala ko kasi sanang bumili ng bagong halaman eh. Magtatanong ka ng ganitong oras? Nagpapahinga na yung tao tapos ang babaw ng itatanong mo? Ang dami mo namang tanong, Celine. Kung ano na ang sinabi ko, yun ang totoo. Ano naman kung nagpapahinga na siya? Pinapasahod ko naman siya. Hindi kita maintindihan, Desmond. Ano ba talagang ginagawa ninyo ng kapatid mo riyan sa kwarto ni Isabel? Ano pinagsasasabi mo, Celine? Naiibang ka na ba? Ngayon lang ako pumunta rito para magtanong tungkol sa halaman. Talaga ba? Hindi dahil pinapasahod mo si Isabel, pwede mo nang gisingin o gambalain sa ganitong oras ng gabi. Nababaliw ka na ba? Biglang lumapit si Desmond at sinampal ako ng malakas. Napapikit ako sa sakit at napahawak sa pisngi. Hindi makapaniwalang nagawa niya yon sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Nathan sa likuran. Napakunot ang noo. Halatang nagulat at hindi alam kung paano siya makikialam sa sitwasyon. Huwag mo naman saktan ng ate ko. Nagtatanong lang naman siya sa iyo Manahimik ka! Tanda mo to, Celine Ako ang masusunod dahil pamamahay ko ito. At habang nandito kayo, susunod kayong lahat sa sasabihin ko. Hindi mo ako kailangan saktan, Desmond. Mag-isip ka nga, kung nagawa mo ako saktan sa anyong mong yan, paano pa sa isa mo pang anyo? At hindi talaga titigil yung bibig mo sa kakaputak, Gusto mo bang pasabugin ko yan? Ang ate mo pagsabihan mo dahil masyadong pakialamera. Itong tandaan mo, Celine hawak kita sa leeg. Tinulak niya pa ako ng bahagya bago mabilis na umakyat sa taas. At binagsak ang pinto ng kwarto na parang ayaw na niyang sumunod pa ako. Naiwan akong umiiyak, Kabanong. Lumapit si Nathan sa akin. Niyakap ako at pinunasan ng luha. Hindi ko na alam. Parang unti-unti nang nagiging ibang tao ang lalaking minahal at pinakasalan ko. Sorry ate Wala akong nagawa. Nabigla ako kay Kuya Desmond Hindi ko alam na magagawa niya yun sa'yo. Wala kang kasalanan, Nathan. Hayaan mo na lang at baka mainit lang talaga ang ulo niya. Tingnan mo ang mukha mo ate Bakit pa yung palad ni Kuya Kakainis talaga. Sana pala sinuntok ko na lang siya bigla Kung ginawa mo yun, kawawa lang din tayo pareho. Ano bang magagawa natin? Oo nga. Baka mamaya kainin niya tayo. Nakakatakot. Hay naku, Nathan. Magpahinga ka na. Umakyat ka na dun at matulog. Anong oras na? Ikaw ate, paano ka? Tatabi ka ba dun kay Kuya Desmond? Hindi. Dito na muna ulit ako sa sofa. Okay lang naman ako dito Sigurado ka ba ate? Baka lamigin ka dyan. Sobrang lamig pa naman. Sanay ako sa lamig, Nathan. Sige na, umakyat ka na dun. Good night na. Nagising ako sa malakas na yugyug ni Nathan.
Agad kong napansin na tanghali na pala. Pagbangon ko, nakita ko ang magkapatid na kumakain na sa hapag. Sa sala ko natulog kaya sila agad ang nakita ko. Binigyan ko si Desmond ng nanlilisik na tingin bago ko tuluyang tumayo at pumunta sa hagdan. Aakyat na sana ako nang napukaw ang atensyon ko sa bukas na kwarto ni Isabel. Dahil sa kuryosidad, pumasok ako at wala siya roon. Nilipot ko ng tingin ang silid niya at doon ko napansin ang damit at litrato ni na Desmond at ni James na nagkalat lang sa sahig. Lumakas ang tibok ng puso ko, kabanong, ngunit pinilit kong huwag magpadala sa emosyon. Agad kong pinulot ang mga damit at hinintay na bumalik si Isabel. Kinumpronta ko siya. Doon siya umamin sa akin at ipinakita ang nai-record niya sa digicam ng mga pambababoy at mga abuso sa kanya ni na Desmond at ni James. Bakit hindi mo man lang sinabi na ganito pala ang ginagawa sa'yo ng mga hayop na yon? Ate, natatakot po kasi ako na baka saktan po kayong dalawa ni Nathan. Dapat nung humingi ka ng day off sa akin, tumakas ka na lang. Hindi ka na dapat bumalik pa. Pero tinakot po nila ako na kapag umalis po ako sa bahay na ito, papatayin daw po nila kayo. Isabel naman tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Binaboy ka nila. At ang naging laban ko na lang po sa kanila ay ang pangungulam, ate. Pero kahit ganon, hindi masyadong tumatalab ang kulam ko at nagagawa pa rin nilang babuyin ako. Dahil mga halimaw ang mga yon. Bukod sa anyo nilang halimaw, ugali rin pala silang halimaw. Mga baboy sila. Ano pong ibig niyong sabihin, ate? Hindi sila normal na tao, Isabel. Mga aswang sila kaya kailangan mo nang umalis sa bahay na to. Alam ko po yun, ate. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Kaya po nagkaganon po sila dahil ako po ang may kasalanan. Gusto ko po maghiganti sa pambababoy nila sa akin kaya hinawaan ko sila ng pagiging aswang. Aswang ka, Isabel? Oo, ate. Pero nagbabagong buhay na ako. Lumayo na ako sa pamilya ko dahil ayaw ko namang biktima ng tao. Pero dahil sa ginawa ng magkapatid na yun, nanunumbalik ang pagiging halimaw ko. Ikaw yung aswang na umatake sa kanila noon? Ang aswang na hinagisan ko ng asin? Tama ka, ate. Ako nga yun. Ayoko masaktan din kita noon kaya umalis na ako. Pasensya na, Isabel. Hindi ko alam. Kaya pala halos malapnos na ang balat mo. Naiintindihan ko, ate. Kaya wag niyo po munang ipapaalam sa kanila kung sino ako dahil ayoko mapahama kayo ni Nathan. Kaya namin ang sarili namin. Ikaw, bata ka pa kaya kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hayaan mo lang ako, ate. Sabay tayo nga alis dito, pangako yan. Sige na, ate, bumalik ka na doon. Hayaan mo na ako rito. Baka mamaya ay hinahanap ka na nila. Lumabas na ako ng kwarto na maluha-luha pa rin sa nasaksihan. Ang hardinera namin ay pinoprotektahan ako pero kapalit naman noon ay ang pambababoy sa kanya ng taong minahal ko at ang kapatid niya. Gusto kong magwala. Gusto ko silang patayin pero wala pa akong laban sa ngayon. Pumasok ako ng kwarto namin. Nakita ko si Desmond na nakaiga sa kama. Tumabi ako sa kanya na parang walang nangyari at natulog na. Kinabukasan, bumangon ako. Wala na si Desmond sa tabi ko at kagaya ng dati ay nakikita ko mula sa bintana si Isabel na nakikipag-usap pa rin sa punso sa hardin. Awang-awa ako sa kanya at may kung anong nagsasabi sa akin na kailangan kong tumayo para sa kanya. Bumaba ako at nakitang kumakain na sila. Umupo na rin ako para kumain. Oh, bakit parang hindi kita nakita maghapon? Nandito lang ako sa bahay, sa hardin, at nagpapahangin. Nasarap kayo ng pagkain. Pwede bang kumalma muna kayo pareho? Ate? Kuya? Oo nga, masama yan na nag-aaway kayo sa harap ng hapagkainan. Totoo ang sinasabi ko, Desmond. Nagpahangin lang ako sa labas. Wala naman ako ibang gagawin dyan . Napapagod na rin kasi ako nakakulong dito sa loob. Ang dami mong palusot. Sabihin mo lang na nakipagkita ka sa lalaki mo. Pwede ba? Kung paghihinalaan mo lang ako ng ganyan, huwag ka na magsalita. Nakakawalang gana . Kapag nahuli lang kitang niloloko mo ko, Celine, papatay ko kayong dalawa ng lalaki mo. Diyos ko, Desmond. Sa'yo pa lang sobrang sakit na ng ulo ko. Tama na ang away.
Tingnan niyo kung gaano kasarap ang pagkain na kanda oh. Kumain na kayo bago pa lumamig ang pagkain. Tama nga naman si Nathan. Hindi na masarap to kapag lumamig. Mamaya na kayo mag-away pagkatapos kumain. Binigyan ko lang na masamang tingin si James bago ulit kumain. Inubos ko lang ang pagkain ko at tuluyan ng umakyat sa kwarto. Hindi pa rin talagang maalis sa isip ko ang nangyari nung gabi. Sobrang nandidiri ako. Hindi na dapat ako nag-antay pa. Malalim na ang gabi. Sa kwarto namin ay tinitingnan lang ako ni Desmond ng masama dahil ayokong tumabi sa kanya. Ano bang problema mo? At parang iwas na iwas ka sa akin ngayong araw. Dahil ba nasampal kita nung isang gabi? Pasensya na. Di ko sinasadya yun. Baboy ka! Huwag mo akong lapitan, nandidiri ako sa'yo! Ha? Anong pinagsasasabi mo? Anong baboy? Nakita ko kung anong ginawa niyo ng kapatid mo kay Isabel. Mga hayop kayo! Mga baboy kayo! Talagang hibang ka na talagang babae ka no? Gumagawa ka ng kwento. Tanga ko, Desmond, pero hindi ako bulag. Nandun ako habang binababoy niya siya. Mga walang iya kayo! Hoy, maghinay-hinay ka nga sa pinagsasasabi mo. Wala kang alam. Lahat tiniis ko. Mga pananakit at pang-aalipusta mo. Pero hindi ko matitiis to, hayop ka! Bigla siyang tumayo at mabilis akong nilapitan. Halatang puno ng galit. Sinampal niya ako ng malakas. At bago pa ako makabawi, ay sinakal niya ako na parang wala na siyang pakialam kung makakahinga pa ako. Inapakan ko ang paa niya kaya nakawala ako at tumakbo palabas. Pero hinablot niya ang buhok ko at inuntog ako sa pader. Halos matumba na ako sa hilo pero patuloy niya akong sinasabunutan. Sakto namang dumating sina Nathan at James. Parehong nagmamadaling umawat. Tinulak lang sila ni Desmond na parang wala silang lakas. Habang ako'y nakalugmok sa sahig. Hinihila pa rin niya ang ulo ko na parang hindi na niya ako nakikilala. Kuya, tama na! Huwag mo sukman si ate! Dapat sa mga bibig na walang tigil sa kakaputak ay sinisira. Masyado ka ng maraming nalalaman ha. Pinagkatiwalaan kita pero talagang madaldal ka. Dahil hayop kayo! Mga baboy kayo! Kahit patayin mo pa ako rito, walang magbabago! Halimaw kayo ng kapatid mo! Bakit ako nadamay? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari, James! Dahil ang pulo mo ay nasa loob! Mga hayop kayo! Mga baboy! Ate, tama na! Tigilan mo na yan! Susuntukin na sana ako ni Desmond nang biglang pumasok si Isabel. Hinawakan niya ang braso ni Desmond kaya napahinto ito. Pero hindi pa rin natauhan. Sinampal pa niya si Isabel ng malakas. Tumilapon si Isabel sa sahig. At doon ko narinig ang paghinga niya ng malalim at parang sinadyang tanggalin ang pumipigil sa kanya at ilang segundo lang. Nagbago na ang anyo ni Isabel. Nangitim ang balat, humaba ang buhok at kuko, at lumitaw ang matatalim na pangil. Agad niyang sinugod si Desmond at binalibag ito sa pader. Napatras kami ni Nathan at James. Hindi makapaniwala sa nakikita. Pagbangon ni Desmond, bigla rin siyang nagpalit ng anyo. Mas mabangis at mas nakakatakot. Ikaw ang aswang na umatake sa amin nung isang gabi. Ako nga! Dapat nung gabi na yun ay pinatay ko na kayo pero niligtas kayo ni Celine. Ikaw ang may dahilan kung bakit kami naghihirap at naging aswang. Dahil kagaya nga ng sinabi ko noon, kahit hindi pa kayo aswang, mga halimaw na kayo! Salot ka! Matagal ko nang kinalimutan ang pagiging aswang. Tingnan mo ang itsura mo. Ano ang tawag mo sa sarili mo? Kahit ano talagang gawin ng mga kagaya mong tinatakwilang dugo nilang aswang, ay hindi pa rin nila ito matatakasan. Dahil ang mga katulad mo ay dapat nang mamatay! Tanda mong ginamit lang kita at pinaglaruan. Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin? Tiniis ko mga pambababoy ninyo dahil ayoko saktan nyo si Ate Celine. Pero hindi ko na kayang palagpasin pa ito. Biglang sinunggaban ni Isabel si Desmond, ngunit mabilis itong nakaiwas. Habang nagpapalitan sila ng mababangis na atake, niyakap ko si Nathan sa sobrang takot. Si James naman ay nakatulala. Parang hindi alam kung sasali ba siya sa gulo o tatakbo na lang. Ilang sandali pa, humaba ng gusto ang buhok ni Isabel at pumulupot kay Desmond.
Maigpit na parang lubid pero malakas si Desmond. Kinagat niya ang buhok at nakakawala siya sa pagkakagapos. Nang tumilapon si Desmond matapos siyang ihagis ni Isabel, bigla namang nag-iba ang anyo ni James. Napasigaw kami ni Nathan dahil katabi lang naman namin siya na mangyari yun. Susunggaban na sana ni James si Isabel pero tumingin si Isabel sa kanya. Kaya agad itong nakaiwas. Muling humaba ang buhok niya. Binalibag si James at halos tumilapan ito sa dingding. Hindi pa man nakakabangon si James ay bumalik na si Desmond sa pakikipaglaban. Inatake niya si Isabel ng buong lakas. Sapat para mabasag ang bintana at mapalipad ang dalawa palabas hanggang sardin. Sumilip ako, nanginginig, at nakita kong tuloy pa rin ang matinding paglalaban nila sa gitna ng mga halamanan. Ate, si James! Lumalapit na sa atin! James, wag! Huwag kang lalapit! Dahil sa'yo, kaya nagkaganyan si Isabel. Kaya siya lumalaban ngayon dahil sa inyo. Kaya dapat lang kayong mamatay na. Biglang lumapit si James at sinakal kaming dalawa ni Nathan. Ramdam ko ang matutulis niyang kuko na bumabaon sa leeg ko. Akala ko katapusan na namin kabanong, pero bigla niya kami binitiwan. Napaubo ko dahil pilit na binabawi ang aking hininga. Paglingon ko, nakita kong sinasakal na pala ni Isabel si James kaya siya napabitaw. Biglang sumigaw si Desmond mula sa baba at tumalon paakyat para iligtas ang kapatid niya. Mabilis na nagpalitan ulit sila ng malalakas na atake pero kahit dalawa pa sila Desmond at James na lumalaban ay halatang hindi nila kinakaya ang lakas ni Isabel. Tumalo na kayo! Maniwala kayo! Makakaligtas kayo! Ate, bakit tatalon? Ayoko ate, hindi ko kaya. Ang taas niya no. Paano kung mamatay tayo? Maniwala kayo sa akin! Hindi ko kayo pababayaan! Makinig lang kayo! Sige na! Sa tingin mo ba, Celine, mabubuhay kayo ng kapatid mo kapag tumalong kayo? Tingnan mo kung gaano kataas ang babagsakan niyo. Nathan, kailangan nating maniwala kay Isabel. Nahihirapan na siya at alam kong ang gusto lang niya ay makaligtas tayo. Kaya pagbilang ko ng 3, tatalo na tayo. Ayoko ate! Sige na, makinig ka na sa akin. Magtiwala tayo kay Isabel. Ako na nagsasabi sa inyong dalawa. Mamamatay kayo sa babagsakan niyo. 1, 2, 3! Celine! Tumalong kami ni Nathan at nang palapit na kami sa lupa ay kinabahan ako pero biglang lumakas ang hangin. Kitang-kita ko ang mga halaman na gumalaw na parang sasaluhin kami. Kaya hindi kami gaanong nasaktan ng bumagsak. Agad kaming tumayo at nakita ang mga maliliit na duwende mula sa punso. Tinuro nila ang isang malaking dahon sa ibabaw ng mga halaman. Naunawaan ko kagad ang gusto nilang iparating. Kaya umupo kami doon. Bigla itong mandar na parang may mahikang nagtutulak. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Desmond na nakikitang unti-unti na kaming lumalayo. Tumalon siya palabas sa bintana at mabilis kaming hinabol. Sumunod sa kanya si James. Tumalon rin papunta sa direksyon namin. At sa likod nilang dalawa, papalapit din si Isabel. Mabilis at nakakatindig balahibo mga kilos niya para pigilan ng dalawa. Hindi kayo maaaring tumakas! Hindi niyo ako pwedeng iwan! Nakakulong na kayo sa... Hindi yan totoo. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Tinanggap kita ng buong buo, Desmond. Pero hindi ko na kaya ang ganito. Kahit ang pagiging aswang mo ay tinanggap ko pero ang ugaling halimaw mo ay hindi. Hindi kayo makakalis ng buhay rito, Celine. Mapapagod din ang mga duwending yon sa paggamit ng mahika nila sa pagtulong sa inyo. Mamamatay akong hindi na babalik sa'yo, Desmond! Umalis ka na, kuya. Alam kong hindi papayag si Ate Isabel na maabutan mo kami. Tingnan mo sa likod mo, oh. Kinakawawa na ni ate si James. Kaya ni James na talunin ng babaeng yon. Sa ngayon, kayo muna ang kailangan kong habulin. Layuan mo na kami, Desmond! Tigilan mo na kami! Hindi mangyayari yon. At ngayong gabi ay sisiguraduhin kong kayo ang magiging hapunan ko. Bigla siyang tumalon pataas at nahila niya si Nathan. Dahilan para sabay kaming malaglag mula sa sinasakyan naming malaking dahon. Malakas ang bagsak namin sa lupa kaya hirap kaming tumayo. Agad kaming kinaladkad ni Desmond kaya nag-igting na ang galit ni Nathan at pinatulan na siya.
biglang tumapang ang kapatid ko at walang awang pinagsusuntok si Desmond. Hinarap naman ni Isabel si James. Muli nilang pinagtulungan si Isabel dahil hindi na makalaban si Nathan. Ngunit napapatras pa rin ang magkapatid dahil hindi niya kaya ang mahabang buhok ni Isabel na ginagawa niyang latigong panghagupit. Bumuelo si Isabel at daan-dahang gumapang ang mahahaba niyang buhok papunta kay James. Bago pa ito makaiwas, pumulupot ang buhok niya. Tinaas si James sa ere at binalibag ng mariin. Napasigaw si Desmond at agad sumugod, pero ginamit ni Isabel si James bilang panangga. Dahilan para mawala ng malay si James at muling tumilapon si Desmond. Hindi pa nakakaporma si Desmond nang simula ni Isabel itusok ang mga buhok niya sa katawan ni James. Napahinto si Desmond at doon niya nakitang patay na ang kapatid niya. Umalingaw-ngaw ang isang malakas at galit na sigaw mula sa kanya bago siya muling sumugod. Sa pagkakataong yon, halos lahat ng atake ni Isabel ay naiilagan niya. Sa sobrang galit, nasa kanya si Isabel at halos bumigay na ito pero biglang may liwanag na sumabog mula sa mga puno at halaman. Nawalan ng pokus si Desmond at nabitawan si Isabel. Sinamantala naman ito ni Isabel at mabilis na hinila si Desmond gamit ang kanyang buhok. Saka iwinasiwa sa ere. Habang naglalaban sila, ay dali-dali ko namang nilapitan ang kapatid ko para tulungang tumayo. Nathan, ayos ka lang ba? Oo ate, hindi naman pala malakas sumuntok ang aswang mong asawa eh. Nagawa mo pa talagang magbiro sa lagay mong hindi na makatayo? Ngayong tinapos ko na ang kapatid mo, ikaw na ang isusunod ko. Dahil sa inyo nasira ang pangako kung hindi na kailan pa magiging aswang. Saka mahinang aswang, Isabel. Duwag ka! Kung totoong malakas ka, sana doon mo pang ginamit ang pagiging aswang mo para labanan kami. May dahilan ako, Desmond. Masyado ninyong pinuno ang tulad ko. Nakakaganti ako sa inyo sa bawat araw dahil ang mga kinakain ninyo ay nilalagyan ko ng laway na siyang dahilan kaya naging aswang kayo. Hayop ka! Hindi ko gusto maging aswang! Pero ngayon, ganap na aswang ka na at pwede ka nang maging mas hayop pa. Pareho lang tayo. Wala tayong pinagkaiba. Pareho lang tayong aswang, Isabel. Magkaiba tayo dahil ako hindi ko kayang pumatay at manakit ng tao. Pero ikaw, kayang-kaya mo. Dahil yun talaga ang dapat. Ang mga taong pagkain nating mga aswang. Hindi totoo yan. Kaya ako tinalikuran ng lahi ko dahil pagod na ako maging masama. Kaya ako naghanap ng maayos na trabaho. Pero kahit saan pala ako mapunta, susundan at susundan pa rin ako ng malas. Hindi mo maalis sa dugo mo ang pagiging maduming aswang, Isabel. Hindi ko man maalis, sisiguraduhin ko namang mamamatay ka na ngayon. Wag! Pero huli na nang sumigaw ako. Ibinagsak na niya sa lupa si Desmond at sinakal ito gamit ang buhok niya hanggang sa tuluyan na itong mawala ng hininga. Tumakbo ako at lumapit papunta sa kanila. Hinawakan ko ang bangkay ng asawa ko at niyakap ito. Samantalang unti-unting bumalik si Isabel sa anyong tao. Lumud siya sa harapan ko. Umiiyak at tila hindi matanggap ang nagawa niya. Ate, patawarin mo ko. Hindi ko ginusto pero kailangan. Ayoko makitang sinasaktan ka. Hindi mo kailangang manghingi ng tawad, Isabel. Maraming salamat at niligtas mo kami ng kapatid ko. Pinaramdam mo sa akin ang maging parte ng tunay na pamilya, ate. Kaya sinusuklian ko lang. Pero naputol ko ang pangako ko na hindi na ako kailanman magiging aswang. Nasira mo ang pangako mo dahil sa pagliligtas mo sa amin, Isabel. Oo, ate. Pero hindi ko pinagsisisihan yun. Ayoko lang bumalik sa amin dahil hindi na ako magiging masamang aswang ulit. Hindi pa huli ang lahat, Isabel. Pwede mo pang simulan ulit na kasama kami ni Nathan. Oo nga, Ate Isabel. Hindi ka naman namin pauwi ni ate. Pwede ka naman dito na lang. Pero nakakahiya. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo sa nagawa kong ito. Kami nga ang dapat bumawi sa iyo, Isabel. Marami kang isinakripisyo para sa amin ni Nathan. Oo ate. Saka ano po yung sinakyan namin kanina? Ang astig. Gawa yun ng mga kaibigan kong duwende na nakatira sa punso sa hardin. Kaya ayoko po ipagalaw, ate, kasi sila rin ang nag-aalaga sa mga halaman doon.
Tinulungan nila kami ni Nathan at tatanawin kong utang na loob yun sa kanila. Ate, tara na. Nakakatakot na dito eh. Bumalik na tayo sa bahay. Oo nga, pero paano ang mga bangkay nila? Hayaan na natin yan dyan. Hindi naman sila nakabalik sa anyong tao nila kaya pag sumikat ang araw, tiyak ako magiging abo na sila. Bago kami tuluyang umalis, ay tiningnan ko muna ang bangkay ni Desmond. Bumalik na kami sa bahay. Nang makarating kami roon, ay sumalubong agad sa amin ang mga nagliliwanag na halaman na tila masaya sa pagbabalik namin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari, Kabanong. Sa kung paano kami niligtas ng hardinera namin. Pumasok kami sa mga kwarto namin at natulog. Tila ba bumalik sa katahimikan ng lahat. Kahit na ang alaala ng gabi ay hindi malilimutan. Kinabukasan, habang tulog pa ang lahat, ay bumalik ako sa lugar kung saan namatay sina James at Desmond. Ngunit pagdating ko roon ay wala na kahit na anong bakas pa nila. Mukhang naging abo na nga sila. Umiiyak akong naglakad pabalik ng bahay at habang papalapit ako sa pintuan ay nabuhayan ako sa malakas na tawanan mula sa kusina kaya agad akong pumasok para tingnan kung ano ang nangyayari. Dito ko nakita si Nathan at si Isabel na masayang nagluluto sa kusina. Lumapit ako sa kanila at niyakap ko ang kapatid ko. Oh ate, nagising kami. Wala ka na sa kwarto mo. Saan ka ba galing? Bumalik ako kung saan naganap ang laban niyo kagabi. May nakita ka ba ate? Wala na. Tama ka nga. Naging abo na sila at tinangay na ng ihip ng hangin. Sabi ko naman sa'yo ate. Nalulungkot ka pa rin ba? Oo Isabel. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito kahit alam kong sobrang laki ng kasalanang nagawa sa akin ng asawa ko. Matagal din kasi kayo nagsama ate, kaya mahirap para sa iyong tanggapin. Pero ngayong wala na sila, sigurado naman akong magiging mas maayos na ang lahat. Ate, patawarin mo ko. Alam ko namang sobrang laki talaga ng dinulot ko sa'yo. Naiintindihan kita, Celine. At kahit hindi ka naman manghingi ng tawad, alam ko kung ano ang naging dahilan mo. Kayo kasi ni Nathan ang naging dahilan ko, ate. Sa inyo ko rin naramdaman ng isang pamilya. Tama na nga ang drama. Nagluto kami ng almusal kaya kumain na tayo. Kayong dalawa talaga, oo. Eh ano naman ang niluto ninyo? Eh di sinangag, tapos tuyo. Hala, na-miss ko yan ah. Ang tagal na simula nung huling kain natin ng ganyan eh. Siyempre kapag magluluto tayo ng ganyan dito, ang daming nagre-reklamo. Tinan mo ngayon ate, ang tahimik at ang payapa. Oo nga, kahit 3 na lang tayo ngayon. Sana mas maging masaya na tayo. Masaya ako ate, na kahit papano, naging maayos na tayo na parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Oo nga. Parang hindi natin nakitang naging aswang si Ate Isabel eh, no? Pinoprotektahan tayo ni Isabel, Nathan. Kaya siya naging ganun. Tinulungan pa tayo ng mga kaibigan niyang duwende. Kaya mamaya, pagkatapos nating kumain, mag-alay tayo doon ha? Oo nga naman ate. Bilang pasasalamat na rin kasi kung hindi dahil sa kanila eh, baka kinain na tayo ni Kuya Desmond. Mamaya na natin pag-usapan yan. Sige na, kumain na tayo at baka lumamig pa ang sinangag. Umupo kami sa hapag at nagsimula ng kumain. Nakakapanibago lang sa dati. Sina Desmond at James ang kasama ko. Ngayon ay sina Isabel at Nathan na. Punong-puno ng saya ang umaga. Ngunit sa puso ko, may kulang at lungkot. Hindi pa rin ako sanay na wala si Desmond. Mas payapa nga ang paligid pero ramdam ko ang puwang na iniwan niya. Ngunit kung hindi dahil kay Isabel, baka kami ni Nathan ay hindi nakaligtas sa nangyari. Kinakain ako ng konsyensya sa pagkamatay ng asawa at bayaw ko. May mga naghahanap sa kanila kaya wala na akong nagawa kung di ang sabihing nawawala sila. Hindi na umuwi galing sa trabaho. Dahil tanging sina Nathan at Isabel ang karamay ko, sila na ang gumawa ng paraan para matapos ang pagkawala nila. Hindi ko alam kung ano ang kanilang ginawa pero bigla na lang may nagbalita sa akin na natagpuan raw ang kanilang mga personal na gamit sa isang madamong lugar. Pero nawawala ang katawan. Lumipas ang ilang buwang pag-iimbestiga at paghahanap, hindi pa rin sila natagpuan. Alam ko namang hindi talaga sila makikita na. Pero nanatili kaming tikom ang bibig sa katotohanan.
Kahit hindi humingi ng tawad sa akin si Desmond, ay pinatawad ko na siya para sa ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Masaya na kami ngayon ni na Isabel at Nathan. Hindi man perpekto pero tinutulungan namin ang isa't isa para bumangon. Si Isabel hindi na kailanman naging malungkot. Ang mga halaman naman namin ay patuloy pa rin sa paglago at pamumukadkad ng magandang bulaklak. Ate, tingnan mo itong mga halaman, no? May bagong tubo at ang gaganda ng mga bulaklak nila. Oo nga, ano? Iba ka talaga mag-alaga ng mga halaman, Isabel. Siyempre, may powers kasi siya. Nathan! Dapat ko rin palang pasalamatan ng mga halaman na ito. Hindi lang nila pinaganda ang hardin ko. Naging daan din sila para makaligtas ako. Inutusan kasi ni Ate Isabel yan, kaya hindi rin nila tayo pinabayaan, ate. Para sa akin, bago pa lang ang nangyari natatakot ako sa mga pwedeng mangyari pa. Ayoko nang may masaktan pa na kahit sino sa atin. Huwag kang mag-alala, ate. Habang nandito ako, wala nang kahit sino pa ang makakapanakit sa atin. Habang pinagmamasdan ko si Isabel na nag-aalaga ng mga halaman at si Nathan na tahimik na nagbabasa, bigla kong naalala ang lahat na nangyari. Ang takot, ang lungkot, at ang pagkawala ni Desmond. Napaisip ako kung paano kami nakaligtas at kung paano ang simpleng kabutihan at tapang ng isang tao ang nagdala ng liwanag sa dilim. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa buhay ay malinaw o patas. May mga pagkakataon ng ating pananampalataya, pagtitiwala at pagmamahal ang siyang magtuturo sa atin ng tamang daan. Natutunan ko rin kahit gaano man kalalim ang sugat sa puso, may paraan para maghilom. Sa pagpapatawad at sa pagtulong sa iba. At sa pag-aalaga ng mga bagay at taong mahalaga sa atin. Ang buhay ay hindi laging perpekto. Pero sa pagtutulungan at pagpapatawad, natututo tayong magmahal ng higit pa kesa sa dati. Wakas.